Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa MTB MLE ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa wastong ekspresyon sa pagbibigay ng reaksyon. Ikalawang markahan, ikatlong linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagbibigay ng tamang reaksyon sa mga balitang lokal, impormasyon at propaganda tungkol sa paaralan at mga gawain sa pamayanan. Naipapamalas ang pagiging magalang at mahinahon sa pagtanggap ng saloobin o reaksyon sa isang balitang lokal, issue at impormasyon. Bago tayo magpatuloy, magbalik-aral muna tayo. Isulat ang angkop na pangalipananong sa mga salitang may salungguhit. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, ang Luneta Park o Rizal Park o dating tinawag na Bagong Bayan ay matatagpuan sa lungsod ng Maynila. Bilang dalawa, sa Asilo de Huerfanos naninirahan ang mga batang ulila noong 1882 nang magkaroon ng epidemya ng kolera at beriberi. Bilang tatlo, ang parola ay makikita sa Napindan Taguig. Bilang apat, ang pagpunit ng mga sedula ng mga katipunero ay naganap noong ika-23 ng Agosto 1876. Bilang lima, ang San Felipe Neri Church ang pinakamatandang simbahan sa lungsod ng Mandaluyong. Mayroon kayong 1 minuto para ito ay gawin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, saan? Bilang dalawa, kailan? Bilang tatlo, saan? Bilang apat, kailan? Bilang lima, saan? Magaling! Tingnan ang mga larawan na kuha sa telebisyon at dyaryo. Ika-13 ng Enero, taon 2020, nababalita ang pagsabog ng Bulkang Taal na kung saan marami ang naapektuhan, kasama na rito ang mga tao, hayop, kabuhayan at tahanan. Malaki ang pinsalang naidulot ng pagputok ng Bulkang Taal. Ngunit nanatiling matatag ang pananalig ng mga tao sa ating Panginoon. Marami ang agarang tumugon upang sila ay matulungan. Nagpamigay sila ng mga pagkain, damit, tubig at iba pa. Ang mga Pilipino sa kabila ng sakuna ay nananatiling matatag at masaya upang mabawasan ang sakit na nararamdaman. Dahil sa kanilang isip ay may bagong pag-asa sa kabila ng trahedya. Bilang isa, tungkol saan ang inyong nabasa? Ito ay tungkol sa pagsabog ng Bulkang Taal. Bilang dalawa,
kailan nangyari ang pagsabog ng Bulkang Taal? Ito ay nangyari noong ika-13 ng Enero taong 2020. Anong ugali ang mayroon ang mga Pilipino sa panahon ng trahedya o sakuna? Sila ay nananatiling matatag at masaya. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong nabasa? May bagong pag-asa sa kabila ng trahedya. Ang pagbibigay reaksyon tungkol sa napanood o nabasang balita ay pagpapahayag lamang ng ating saloobin, positibo man o hindi. Basahin ang isang anunsyo at ang usapan tungkol dito. Anunsyo: Ano? Iwas COVID-19 online seminar. Kailan? Ika-18 ng Disyembre sa ganap na ika-3 ng hapon. Sino? Lahat ng mga mamamayan ng Barangay 1. Paalala, baganda ng papel at panulat. At nanggaling ang anunsyo sa kapitan ng barangay. Sonia, magandang araw sa iyo, Divina. Nabasa mo na ba ang anunsyo ng ating kapitan ng barangay? Divina: Oo, Sonia, magkakaroon ng online seminar. Dadalo ka ba? Sonia: Oo, napakahalaga kasi nito. Sabi nga ni Tatay Pilo. Divina: Tama ka, kami rin ay manonood. Sabi ni Nanay Jean ay matututuhan natin dito ang mga dapat gawin. Sonia: Iniisip ko iyong mga walang internet. Paano sila makakalahok? Divina: Hindi problema iyan, maririnig din sa radyo ang programa. Mamimigay rin daw sa bawat bahay ng babasahin tungkol sa pag-iwas sa COVID-19. Sonia: Mahusay, sana ay maraming makapanood upang wala nang magkasakit. Gawain 1. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1, ano ang programang gaganapin ayon sa anunsyo? Ito ay Iwas COVID-19 online seminar. Bilang 2, kailan isasagawa ang programa? Ito ay isasagawa sa ika-18 ng Disyembre 2021. Bilang 3, sino ang nagpadala ng anunsyo? Ang nagpadala ng anunsyo ay ang kapitan ng barangay. Magaling! Gawain 2. Tukuyin kung ang mga salitang may salungguhit ay wastong ekspresyon sa pagbibigay ng reaksyon. Lagyan ng check kung oo at X naman kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang 1. Tama at mabuti ang iyong iniisip. Maging magalang sa lahat. Ang tamang sagot ay check. Bilang 2. Sundin mo na lamang ako. Ito ang tama. Ang tamang sagot ay X. Bilang 3. Kung hindi ako nagkakamali, dapat basahing mabuti ang mga aralin bago sagutin ang mga tanong sa gawain. Ang tamang sagot ay check. Bilang 4. Ayaw ko, hindi ko gusto ang sinasabi mo. Ang tamang sagot ay X. Bilang 5. Kung ako ang tatanungin, mahalaga pa rin ang pag-aaral. Ang tamang sagot ay check. Magaling! Tandaan, ang pagbibigay ng reaksyon ay isang madamdamin at pangkaisipang pagpapahayag
ayon sa isang issue o usapin. Ito ay naaayon sa iyong personal na isipan, damdamin at karanasan. Pagtataya, tukuyin kung anong ekspresyon sa pagbibigay ng reaksyon ang ginamit sa pahayag. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Bilang isa, sa aking palagay, mas makabubuting sumunod sa nanay at tatay. Bilang dalawa, kung ako ang tatanungin, dapat mag-aral na lamang kaysa maglaro sa labas. Bilang tatlo, maaaring tama ang magpahayag, ngunit para sa akin, mas mainam na huwag sumagot ng pabalang sa magulang. Bilang apat, kung hindi ako nagkakamali, Marso nang sinimulan ang community quarantine sa bansa. Bilang lima, sumasang-ayon ako na mahalaga ang papel ng mga guro sa panahon ng pandemya. Mayroon kayong 1 minuto para tukuyin kung anong ekspresyon sa pagbibigay ng reaksyon ang ginamit sa bawat pahayag. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, sa aking palagay. Bilang dalawa, kung ako ang tatanungin. Bilang tatlo, maaaring tama ang magpahayag. Bilang apat, kung hindi ako nagkakamali. Bilang lima, sumasang-ayon ako. Magaling! Karagdagang gawain, natutuhan mo sa araling ito na ang mga salitang ginamit sa pangsang-ayon o pagsalungat sa isang pahayag kapag ikaw ay magbibigay ng blank sa mga nababasa o naririnig tulad ng blank, blank, iba pang kaisipan, dapat mong gamitin ang wastong blank. Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno at ipasa ito sa inyong guro. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli!